Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkaing may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Isang maganda at masayang umaga sa iyo, kaibigan. Muli ito pang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po, ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Narito po tayo para talakayin ang kahalagahan ng pagkain ng gulay katulad ng okra sa ating katawan. Isa sa mga pamantayan ng wasong nutrisyon ay ang pagkain ng gulay at prutas. Subalit, maraming Filipino ang hindi nakakain ng tamang dami ng mga ito. Ayon po sa National Nutrition Survey ng FNRI, nakita na pababa ang konsumo ng prutas at gulay ng mga Filipino. At hindi rin nawawala ang kakulangan sa micronutrients tulad na lang ng vitamin A at iron. Ang mga sustansyang ito ay karaniwang makukuha natin sa mga prutas at gulay. May dalawang grupo ng gulay. Isa rito ay ang mga berde, madahon at madilaw na gulay tulad ng dahon ng ampalaya, talbos ng kamote, kalabasa at karot. Ang mga ito ay mayaman sa iba't ibang vitamin at mineral at magiging mayaman dito sa dietary fiber. Ang pangalawang grupo naman ay binubuo ng iba pang gulay tulad na lang ng ampalaya, talong, okra, sayote at upo na nagbibigay ng karagdagang vitamins, minerals at dietary fiber. Ang vitamins at minerals ay tumutulong sa pagsasaayos ng ating katawan. Ang dietary fiber naman ay tumutulong sa paglilinis ng ating bituka at sa maayos na regular na pagdumi. Kaya naman ipinapayo at tinataguyod ang pagkain ng maraming gulay at prutas upang mapunuan ang mga kakulangan natin sa micronutrients. Para sa mga taong may edad 20 to 59 years old, inirekomendang kumain po tayo ng 2 hanggang 3 serving ng gulay araw-araw. Ang isang serving ay katumbas po sa kalahating tasa o 45 grams ng gulay. Ito po ay lutong gulay na. Ang okra ay kabilang sa mga pangalawang grupo ng gulay. Alam mo ba, kaibigan, na ito ay isa sa maraming gulay sa bansa na hindi mo akalain na napakarami palang benepisyong inihatid sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod pa sa nutrisyong benepisyo dulot nito, ay mabisa rin pala itong bilang halamang gamot sa iba't ibang uri ng sakit. Ito ay nagtataglay ng beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Di ba hindi mo akalain dahil green nga siya, so mayroon din siyang beta-carotene. Ang vitamin A ay nakakatulong sa pagpapalinaw ng ating paningin at pagpoprotekta sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga balat. Mayroon din itong taglay na antioxidants tulad na lang ng xanthine at lutein na lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa ating metabolismo. Mayroon din itong vitamin C na panlaban sa mga karaniwang sakit tulad naman ng sipon at ubo. Nagtataglay din ang okra ng vitamin K at folate. Ang vitamin K ay mahalaga sa proseso ng blood clotting o pamumuo ng dugo at sa kalusugan naman ng buto dahil ito ay kinakailangan para sa paggamit ng calcium. Ang folate naman ay mahalaga sa isang buntis at sa sanggol na dinadala nito. Tumutulong ito sa paggawa ng bagong cells at DNA na importante sa growth and development ng sanggol. Pinapanatili ng folate na ang sapat na level ng dugo ng kailangan ng isang buntis para makaiwas sa anemia, yung miscarriage o makunan at iba pang komplikasyon ng nagbubuntis. Ang okra ay maganda ring pagkunan ng calcium na tumutulong sa pagkakaroon ng matibay na buto at ngipin. Makalain mo, okra mayaman pala sa calcium, di ba? So mayaman din ang okra sa fiber na tumutulong sa mabilis na pagtunaw ng ating kinakain at para sa regular at maayos na pagdumi. May tawag pala sa okra, no? Ang tawag sa kanya ay lady's fingers o yun, di ba mukha siyang kamay ng dalaga. Ang gulay na ito ay tinatanim sa lugar na may katamtamang lamig. Ito ay may katamtamang taas na puno, malalapad na dahon at kulay dilaw na bulaklak. Ang bunga nito ay pahaba, patulis at puno ng bilog na mga buto, di ba? Marami siyang white na seeds at may malapot at madulas na katas. So yung iba nating kababayan ayaw nilang kumain kasi malapot nga daw at saka yung parang naglalaway, di ba? Pero hindi nila alam, napakasustansya at maraming vitamins and minerals. So ito ay masarap na idutong ulam, di ba? Yung iba nga po ini-steam lang tapos isasawsaw lang sa bagoong. So ang bunga nito ay karaniwang ginagamit naman sa paggulay, madalas ginagamit din itong pasangkap sa ibang lutuin. Subukan po ang sumusunod na masarap na recipe ng
okra na tiyak, magpapabusog sa pamilya at swak sa bulsa ang ginisang okra with fish flakes. So eto na pala ating recipe, ginisang okra with fish flakes. Mga sangkap na kailangan, pwede po tayong maglagay ng 12 to 15 pieces ng okra. Hiniwa po natin. 4 na piraso ng isdang galunggong, pinirito naman. 1 piraso ng sibuyas, katamtamang laki, hiniwa. And then 2 piraso naman ng kamatis, katamtamang laki, hiniwa ng pakwadrado. Tapos 5 butil ng bawang, pinitpit at hiniwa naman ng pino. 2 kutsara ng patis. Kalahating kutsarita naman ng paminta, yung durog. And then, 2.5 kutsara naman ng mantika. Paano nga ba natin ito lulutuin? Gamit po ang kamay, alisin ang tinik ng isda. Kumbaga, hihimayin muna natin yung isda para maging fish flakes, no? Tapos, itabi muna natin to. Painitin ang mantika sa kawali. And then, igisa na natin ang bawang at sibuyas. Idagdag ang kamatis at hinimay na isda. Lutuin lang natin ng mga 2 minutes. And then, idagdag na natin yung okra at lutuin sa mataas na apoy ng hanggang 5 to 10 minutes. Idagdag ang patis at paminta. Haluin at lutuin pa ng 2 minuto. Ihain natin kasama ng kanin, magbigay ng 4 na dulot. So, pwede po tayong magbigay ng 4 servings, 4 na tao ang pwedeng kumain. O paano mga kaibigan? Parang makasarap no, nakakagutom na. Subukan lutuin at ihain ang reseping ito sa ating pamilya. Tikman ang sarap ng okra. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon. Humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, Local 2287. O mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.